Meron akong experience sa multo noong bata ako na hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Malinaw na malinaw pa rin sa alaala ko lahat na parang kanina lang nangyari. Nakikitira kami dati sa lolo ko, papa ni mama. Pero nung makapagdubay si papa at nakaipon, saka kami nakabukod. Pero hindi pa naman namin sariling bahay. Apartment lang pero ayun nga, masaya kami nila mama. Ibang-iba kasi talaga yung wala kang pinakikisamahan kahit pa kamag-anak pa yan o magulang. Dalawang kwarto yung apartment na may sariling CR. Siguro ang nag-iisang cons lang ng pagtira namin doon nasa third floor at laging sira yung elevator ng building. Lawit ang dila namin kada aakyat papanaog kami. Pero masaya pa rin. Hanggang sa maranasan namin to. Nawalan ng kuryente ng gabi. May bagyo kasi at malakas ang hangin at nadali yung poste kung nasaan yung transformer. Dahil first time namin makaranas ng kawalan ng kuryente, hindi kami ready. Wala kaming kandila. May flashlight kami pero hindi naman pwedeng magdamagan kasi wala kaming ekstrang battery. Iniwanan tuloy kami ni mama para magtanong dun sa sari-sari store sa may fourth floor. Yung apartment namin, malapit doon sa may hagdan. Kaya sabi namin ng ate ko kay mama, doon na namin siya hihintayin. May emergency lights din kasi doon kaya kahit hindi namin dalhin yung isang flashlight. Ayun, pumayag si mama. Pero binili na niya kaming wag mag-iingay o mag-aakyat baba sa hagdan at baka kami mahulog. Sinundan namin ng tingin si mama na umaakyat pa fourth floor hanggang sa mawala na siya sa paningin namin. Si ate ang unang nakapansin na may kakaiba sa paligid. To be specific, doon sa may hagdan. Tinanong niya ako noon kung red ba talaga yung ilaw ng emergency lights sa may hagdan. Ako naman, dumukwang sa ibaba, saka ko siya sinagot na, hindi, puti. Ipinaliwanag ko rin sa kanya na kaya nga hindi ako takot maghintay sa may hagdanan kasi nga maliwanag talaga. Nagtinginan kami ng matagal ni ate kasi sa mga oras na yun, kulay pula na yung mga emergency lights. Kahit yung nasa ground floor. Tapos bigla na lang, nakarinig kami ng sit-sit. Pero, galing sa itaas. Pagtingala namin, may babae sa fifth floor na nakadukwang sa rehas ng hagdanan. Mahaba ang buhok niya, pero kita namin yung mukha niya. Nanlilisik ang mga mata niya. Tapos bigla siyang umunat ng tayo saka tumalon. Hindi kami nakasigaw ni ate sa gulat. May tali na rin kasi siya sa liig. Tapos sa second floor natigil ang pagkahulog niya. Rinig na rinig namin yung paglagudok ng buto niya. Sa liig niya siguro yun. Kitang-kita din namin yung pangingisay ng katawan niya. Pero bigla na lang, sa isang kisap mata, nasa floor na namin siya. Sabay kaming natumba ni ate sa sahig. Sakto naman yun kasi tumalon siya. Pero hindi siya nakalanding sa sahig. Kasi yung tali, bitin na. Kukunin ko kayo. Makukuha ko kayo. Sinasabi niya yun habang nakikipaghilaan sa tali sa leeg niya. Parang may humihila sa kanya pataas ulit. Si ate yung may presence of mind nun talaga kasi tumayo siya. Hindi niya ako tinayo, pero hinila niya ako palayo. 'Di ba, nabanggit ko na yung apartment namin sa may hagdanan, mga ilang hakbang lang. Kaso, nung lumingon ako, yung hallway at yung pinto namin, ang layo-layo. Hindi ako OA as in lumayo talaga. Nung binalik ko yung tingin ko sa babae, nakita kong napipigtas na yung tali bandang taas. Doon na ako nakatayo. Naghawak kamay na kami ni ate na tumakbo papalayo sa kanya. Umiiyak na kaming pareho nun. Kasi ang haba-haba talaga nung hallway. Lawit na yung dila namin katatakbo, pero hindi pa rin namin maabot yung pinto namin. Hanggang sa biglang tumigil si ate. Lumingon siya sa likod tapos pumihit. Tumakbo kami,
Pero papunta na dun sa hagdan, na di hamak na mas malapit. Pagtapak ng paa namin sa unang baitang, tuluyan nang napigtas yung tali ng babae. Sumigaw na ako noon kasi ang lapit-lapit namin sa kanya. Mahahabol niya kami. Si ate naman hinila na ako pababa. Nung nasa landing kami, yung parang break ng mga baitang, sabay kaming tumingala. Nakatayo lang yung babae doon sa floor namin. Nakatingin sa amin. Tapos, parang ang layo-layo niya sa amin. Tapos biglang may dumaan na ka-floor namin. Hindi namin alam kung anong pangalan pero ka-floor namin siya. High school na siya tulad ni ate pero loner. Sinigawan siya ni ate na tumakbo na. Lumawak naman ang ngiti ng babae, nung demonyo. At nawala siya bigla. Tapos yung ka-floor namin, lumapit sa may hagdan. Napatakip ako ng bibig nung tanggalin niya ang earphones niya. Naka-walkman siya. Hindi niya narinig yung pagsigaw ni ate. Pero hindi pa rin tumigil si ate. Hindi siya nagpatinag. Sumigaw pa rin siya. Winawarningan yung ka-floor namin. Tapos umakyat siya pabalik. Siyempre sumunod ako. Kaso parang ang layo-layo na naman namin. Pagod na kami, pero hindi pa rin namin naaabot ang third floor. Wala pa naman kami talaga sa second floor. Umakyat na sa railings ng hagdan yung ka-floor namin. Tapos lumitaw sa likod niya yung demonyo. Yung babae. Nilagay niya yung tali sa liig niya. Binulungan niya. Tapos tumalon yung ka-floor namin. Sabay kaming nagising ni ate. Napapalibutan kami ng mga ka-floor namin. Tapos si mama at lolo. Si ate yung naglakas loob na magsabi ng nakita at naranasan namin. Niyakap kami ng mahigpit ni lolo. Tapos sabi niya, uuwi na kami sa bahay niya. Hindi na kami sa apartment titira. Paglipas ng ilang araw may pinuntahan kami. Kinausap kami. Pinakwento kung anong nakita namin ng gabing yun. Malaki na ako nung malaman kong psychologist yung taong yun. Sabi daw nun kila mama, pwedeng yung phenomenon na yun, yung parehong-pareho kami ng nabuong coping mechanism ni ate. Parang trauma bonding. Pero may term pang ginamit, nakalimutan ko lang. Basta pwede daw yun. Kasi napaka-complex daw ng utak nating mga tao. Pero pwede, posible, na parehong senaryo ang nabuo ng utak namin ni ate dahil napaka-traumatic ng nakita namin ng gabing yun. Yung pagtalon ng ka-floor namin. Yung ka-floor namin, totoong tumalon siya mula third floor. Pero walang tali sa leeg niya na nakita. Basta tumalon lang siya. Ang kwento ni mama, ang tsismisan sa burol nun, nagsusugat siya ng sarili niya dati pa. Kolehiyo na ako nung malaman ko mula kay ate na pagkatapos niyang mamatay, hindi nagtagal, nagpatiwakal din yung nanay niya. Tumalon din mula third floor. Ito ang nakapagtataka. Nakita sa kamay ng nanay ang isang tali. Hindi sa leeg kundi sa kamay niya. Hawak niya. At paglipas ng isang buwan, ang sunod na namatay, yung asawa ng nanay, yung stepfather. Pero hindi sa building kung saan kami dating nakatira. Doon sa building kung saan siya nagtatrabaho. Sa may rooftop. Ang kwento pa ni ate, sinubukan pa siyang pigilan ng mga katrabaho niya at ng mga bumbero. Pero hindi ito nakinig. Nagsusori ito hindi sa kanila, pero sa isang taong tila ba siya lang ang nakakakita. Ang naging hinala tuloy ng mga taga-building namin dati kaya nagpatiwakal ang stepdaughter niya ay dahil sinasalbahin niya. Marahil nagsumbong yung bata sa nanay niya pero hindi siya pinaniwalaan. Nang mapuno, kamatayan na lang ang naisip na kasagutan. Tapos, minulto niya ang nanay at amain. Dahil sa pangyayaring to, itong naranasan namin ng ate ko, nang magpatayo sila papa ng sarili na naming bahay, ang nag-iisang hiling lang namin sa kanila, walang hagdan,
Walang second floor. Nakakaakyat naman kami ng hagdan lalo sa university noong kolehiyo. Pero dapat may kasama kami. Tapos, nakatungo lang kami lagi. Ngayon nga na may sarili na kaming pamilya ni ate, ang parehong bahay namin ay walang hagdan.